guys! Welcome at Aina Diana Click 0.8, my YouTube channel. Our today's vlog is iba naman ang ating gagawin. So, basic tutorial tayo. Dapat malaman natin kung ano-ano ang mga nakapaloob sa ating first aid medical kit. Ito ay napaka-importante. Lalo na sa ating mga medic, sa ating mga nag-first aid, lalo na sa ating mga barangay, sa mga komunidad natin. So, makakatulong itong tutorial natin today kung ano ang mga dapat nakalagay sa ating medical kit, sa ating first aid medical kit. Unang-una na dyan ay ang blood pressure. So, ang blood pressure ay importante. Pinapaalala ko ulit guys, ito ay napaka-importante sa mga medic. Kasama na rin dito yung sa mga traveler, sa mga nagda-travel, mga nag-guide sa mga travel and tours. Local man yan o international guys. So, ang tinatawag nating medic ay sila ang may mga dala-dala na mga medical kit na dapat kumpleto kung ano-ano man ang nakalagay doon sa loob ng first aid medical kit. Dahil any moment, di natin masasabi ang mga insidente, yung mga accident na mangyayari. So, kaya tayo may medic na tinatawag. Sila ang magbibigay lunas sa ating mga traveler, sa ating mga kung nasa barangay, sa komunidad, sa barangay o komunidad. Ayan. So, unang-una na dyan ang number 1 na nakapaloob sa ating first aid medical kit ay ang blood pressure. Ang blood pressure, alam naman natin kung saan ang ginagamit ang blood pressure para malaman kung mataas ba o low blood ba ang ating pasyente. So, sa blood pressure natin malalaman. So, sa ating blood pressure, ito yung pag-check natin kung mataas ba ang kanyang dugo o mababa. High blood ba siya o low blood. So, dyan natin mag-check. So, kailangan laging nakapaloob sa ating medical kit ang blood pressure. And ang pangalawa ay meron dapat tayong band-aid. Alam naman natin na kung saan ginagamit ang band-aid. So once na accidentally nagkasugat ang ating mga ginaguide sa tour, sa travel, o sa barangay man natin, so meron tayo dapat band-aid na panglunas na pagka nagkasugat siya, meron tayong gagamitin na band-aid na ilalagay sa kanyang sugat, syempre. And pangatlo, dapat din may elastic bandage tayo. For muscle and pain, yung mga ganon, yung elastic bandage, di ba? Yung tapal-tapal, ganon. So, dapat meron din tayo niya na nakapaloob sa ating medical kit. And next na dyan din, pang-apat, ay ang tinatawag nating gas or gasa. So yung gasa, alam niyo yung tela na kalimitan puti yan, na once na nagkasugat, yan yung ikot natin nilalagay. Halimbawa malaki-laki yung sugat niya. So pwede, halimbawa sa paa, lalagay mo yan kung talagang nabalian siya ng buto sa kanyang paa, pwede mo yan, i-roll mo yan sa paa niya. Yun. Pagkatapos niyang malinisan, yung ganon. Kung malaki-laki naman yung damage na nangyari sa pasyente. So, next dyan, pang-lima ay ang cotton swab. So, dapat lagi tayo may cotton swab. So, yun yung cotton swab, panglinis, syempre, panglinis ng sugat. So, yan yung dyan nilalagay natin yung with alcohol, syempre. Ayan, yung mga betadine solution, syempre, kailangan natin yan. Kaya tayo may cotton swab.
Ayan. So, syempre, kailangan din natin ng gunting. Pero yung gunting na kailangan natin ay yung round dip. Syempre, hindi dapat matalas or yung hindi matulis yung yung dulo niya. Kailangan yung pabilog lang siya, guys, yung round. Ayan, para iwas iwas sakuna din tayo. Halimbawa, nagugupit tayo. So, dapat round tip lang yung dala-dala nating gunting. So, yan. So, pwede nyo i-rewind to, guys, kung nabibilisan kayo sa explanation ko para sa ating medical kit or first aid na nakapaloob na mga things sa ating medical kit. Okay? Pwede nyo i-rewind o balikan yung mga na-miss nyo sa mga sinabi ko nung una. So, ang next dyan ay ang thermometer. So, ang thermometer, limbawa, yung ginaguide natin, yung patients or traveler or yung estudyante, minsan yan yung ginaguide natin mostly sa mga nagta-travel, di ba? So, minsan, nagkakalagnat, di natin expected na nagkakalagnat ang bata. So, doon natin gagamitin ng thermometer kung hanggang saan yung kanyang taas ng kanyang lagnat. So, importante yan, nakalagay sa medical kit natin. So, syempre, meron din dapat tayong mga gamot. Ayun. So, katulad ng paracetamol o kaya ibuprofen. Ayan. So, yan yung nakapaloob ng mga gamot sa ating medical kit. And syempre, minsan nagkakaubo ang ating pasyente, ang ating mga ginaguide na sa travel, yung mga patients natin, yung mga sinasamahan natin, o kaya kahit sa barangay komunidad natin, kailangan meron tayong para sa allergy sa ubo or what, may Benadryl. So, kailangan nakalagay din yan sa loob ng ating medical kit. And next dyan, meron din dapat tayong antibiotic cream. Alam mo yung mga antibiotic cream? Yun yung para sa infection sa sugat. Kailangan, once na nagkasugat, papahira natin ng antibiotic cream. Ayan, syempre, kailangan natin yon. So, dapat, next dyan, meron din tayong calamine lotion. So, alam nyo naman kung saan ang calamine lotion ginagamit. Ito ang gamot na pinapahid sa kagat ng lamok. Yan, usually yung mga lapitin ng mga lamok, lalo na pagka, halimbawa, pumunta sa park, yung mga tinutour natin, yung mga ginaguide natin ng mga bata or mga traveler. Siyempre, mamamasyal sila sa park, malamok doon, yun, ganon. So, dapat may naka-ready ka ng calamine lotion. Ayan. So, next na rin dyan, ayan, namaya na, may tumatawag. Next dyan ay ang alcohol wipe. Ang alcohol wipe, guys, ay, alam niyo naman ang alcohol, usually yan panlinis ng ating sugat. So, para hindi ma-infection. At syempre, kasama na sa nabanggit ko kanina, yung betadine solution. Kailangan meron tayo niya nakapaloob sa ating medical kit, yung betadine solution at ang alcohol wipe. Ayan, yung alcohol wipe, ayan, kailangan magkasama yung mga yan, nakapaloob din sa ating medical kit. And next, ang ating disposable gloves. Para any moment na halimbawa magkaroon ng any cause ng bleeding or what, so naka-gloves tayo, syempre. And syempre, para iwas para hindi tayo yung pasyente natin hindi ma-infection, di ba? Lalo na pagka halimbawa nagkasugat or what. So, kailangan ng disposable gloves. Naka-disposable gloves tayo dapat. So, ang next naman dyan, guys, ang hand sanitizer. So, yan. So, pamilya naman kayo sa hand sanitizer, guys, di ba? So, usually, pagka tapos ka ng mag-asikaso sa pasyente mo, syempre, pagka na-remove mo na yung gloves,
maghuhugas tayo ng kamay, very well na mag-hand wash tayo. Siyempre, kailangan meron tayong wash with alcohol and sanitizer. So, para malinis talaga, 100%. Bago tayo hahawak kung saan-saan. Kasi, alam mo naman yung hand natin saan-saan yung humahawak. So, kailangan makasigurado tayo na malinis ang ating mga kamay. So, kailangan may hand sanitizer tayo. So, isa pa dyan, lalo na sa mga travelers sa labas, inaabot tayo ng gabi. So, kailangan may emergency flashlight tayo. Alam mo yun? Lalo na yung mga nagta-travel kung saan-saan. Limbawa, may nagka-camping, yung mga nag-overnight. So, usually, kailangan talaga natin ng emergency flashlight. And syempre, with extra battery, o kaya naka-charge, fully charged ang ating mga flashlight. Di ba may mga flashlight na chargeable o usually, minsan naman, yung battery. So, kailangan natin ng extra battery. Magdala tayo ng extra battery dapat na nakapaloob din yan sa ating medical kit. So, and last is ang first aid chart. So, alam nyo ba guys, ang first aid chart ay importante din na kailangan nakapaloob siya sa ating medical kit, sa ating first aid medical kit para hindi tayo magkamali kung saan ba talaga at ano po ba talaga ang mga paggagamitan ng ating mga things na ito. Siyempre, you better check para hindi tayo magkaroon ng problema. Ayun, mas makasigurado tayo na tama ang mga ginagawa natin. Kung para saan, ang mga dapat gagawin natin, ano-ano. Kung para hindi tayo mataranta. Kasi once na may medical, first aid medical chart tayo, ayan, yan yung guide natin para talagang 100% sure na tama yung mga ginagawa natin. So, Harinawa, may natutunan po kayo sa ating mga tutorial natin ngayon. Ang laman ng ating first aid medical kit. Isa lang po ito, iilan lang po ito sa mga nabanggit ko. Pero yung iba, marami pa mga, may mga ina-add pa sila. Pero ito na lang para sa mga basic na nakapaloob, basic things na nakapaloob sa ating first aid medical kit. So, yan lang po guys. Abangan nyo po at tapusin nyo po ang mga ang video na ito ng ating tutorial dahil ito ay napaka-importante nyo pong kailangan nyo pong malaman. At may mga susunod pa po akong mga tutorial, so abangan nyo po. So once again, ito po si Aina Diana Click. Patuloy nyo pong suportahan. Maraming salamat po. More power. So bye!